Magandang araw po sa ating mga manonood. Dito tayo ngayon sa isang lumang lugar na may mga istruktura na mga tirahan noong kapanahunan ng mga Espanyol. Kung makikita natin ito dito, ay may mga puno. Ay ito yung mga tanim ng mga kapanahunan. Mga hindi lumalaki ito. Ito ay isang parang bakod na sa mga Espanyol noon hanggang dumating yung mga Japanese. So kung makikita natin ay atin ngayon ito saliksikin kung ano ang mga atin makikita sa paligid. Dito ay mayroon mga stone na kakaiba ang mga cutting. Sabi dito sa ating pananaliksik ay 65 years old ay nililinisan lang nila itong mga bakod ng mga luma ng mga istruktura katulad ng mga eskwelahan, lumang simbahan. Ngunit ito ay kakaiba ang mga tabas ng mga stone na hindi ito gawa ng mga Espanyol kundi para siyang GIA character. Kung makikita natin itong bato, ito yung sikreto sa baba, letter B, para siyang 7 nga ibig sabihin is under ang target. Yan mismo sa ilalim, may heart, parang may upuan, may pyramid. Ito naman na isa, kung makikita natin dito, may lumang poste. Nung kapanahonan yung mga sa ilaw, mga kahoy ang ginagamit, pero sabi napakaluma na ito. Ay kung makikita natin itong mga bonsai na mga tanim ay mayroon siyang remarker. Ayan, parang tao nga may mata. Ang tinuturo yung poste sa ilalim. So sa inyo analyze mga ka-discover ay ito talaga ay parang luma na. Sa ating pinagtanungan ay sinabi pa nga natin kanina yung 65 years old na naglilinis ay dati na ito. May mga artifacts dito nga ito sa gilid. Makikita natin itong parang mga basag. Natural na lang ito dito kasi hindi nakabaon. Pero pag malakas ng ulan, nakita itong mga stone. Ito may mga halaman. Itong mga paborito. Ngunit dito sa yung mga halaman noong kapanahonan, ito ang nakita nating pyramid nga may parang may nakasulat. Pwede ito siya magang Espanyol character or mga yung nakasulat ng mga Spanish. So sa mga magaling magdikod, pwede tayo mag-comment kung hindi ko ito mabasa kung ano ito. Tinanggalan natin ng lumot dahil sa katagalan at saka dito siya katusok sa mga puno. Ito dalawang puno parang niyog. Dito may banga siya na ito sa gilid. Ayan no, kung ano parang tao o ano itong pugis. Ngunit nakapagtataka ay may butas para siyang nung kapanahonan ng mga yung sinulat ng sa bato o stone sa Ten Commandments, parang ganun itong rock nga nakatayo. Ayan, may butas. So possible nga ito ay noong pagkapanahonan ng Espanyol or sa Japanese. At maraming salamat po sa panonood. Ito lang ngayon ang ating na-discovery at nakita sa lumang istruktura na ating ngayon natagpuan. At marami po salamat at sa susunod naman muli na ating makikita sa ating mahabang paglalakbay. Sa ating mga katiits, shout out po sa lahat pati sa ating mga subscriber. Salamat po sa inyong panonood at pagsusuporta sa ating channel. Itong stone, kung makikita natin continuous pa kaunti, ay napakatigas nito pero iba ang kulay. Kung makikita natin ito para siyang upuan, ay mayroon naman siyang mga guhit-guhit. Hindi ito natural na crack. Ito pwede siyang Spanish character itong nakasulat. Kung
makikita natin. Sa mga magaling mag-analyze or mga magdikot ay ito ay hindi ko may paliwanag na itong mga nakaupit sa itong rock na ito. Kung makikita natin, para siyang mayroon mata para sa God or sa Diyos na mga markers. Ayan. So mahirap ito may paliwanag at hindi ko ito ma-identify ng maigi. Sa mga magagaling dito maglikod, katulad dito, para siyang may triangle, kabilaan para siyang pilot o pilot ng mata. Ito yung nakaukit sa, napakatigas ito at may kulay na itong rock na ito, para siyang gemstone na malaki, para siyang jade, kulay siya pula at blue, parang may pagka-green. Ito ay mga luma na daw na istruktura, sabi. Sa atin po pagtatapos, maraming salamat sa mga manonood at shoutout po sa lahat. Sa muli natin pagbabalik, ang atin makikita. Huwag po makalimot mag-subscribe sa ating munting channel.